Kaya mga kamatik, nagkukulay itim yung component sa loob ng transmission. Ayan yung valve body, nagkulay itim. At yung housing, nagkulay itim. At yung component niya, ayan, nagkulay itim mga kamatik. Ito po, yung valve body at magkaiba ng kulay. Bakit nangyayari ito? Nakapagtaka mga kamatik, ganitong itsura ng valve body ng Mitsubishi Montero. Ayan, para siya nagpuputik. Mapapansin niyo, ibang-iba ang kulay niya mga kamatik. Ayan. So bakit nagkakaroon ng ganitong problema ang transmission, kahit na anong klaseng transmission niya mga kamatik, nangyayari po ito. Compare po natin dito. Ito po. Bakit po nangyayari ito mga kamatik? Papaliwanag ko lang po sa inyo. Kaya po nangyayari yung ganito. Magandang araw sa ating lahat. Ito po si John Mendez ng Starmatics. Another day, another vlog na naman po tayo. Yes! For today's video guys, mayroon po akong gustong i-share sa inyo. Mayroon po tayong dalawang transmission ng Mitsubishi Montero. Ito po, panirin po natin. Ito mga kamatik, mayroon po tayong dalawang transmission ng Mitsubishi Montero. Kaya kung mapapansin ninyo, ito po yung isa, ito po yung isa. Parehas lang po ng transmission niya ng pang Mitsubishi Montero. At ito po yung kanyang valve body. Same model po yan mga kamatik. Papansin ninyo kung may ito kakaiba. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo mga kamatik. Kung mapapansin ninyo, ito bagong bukas ng transmission. At ito bagong bukas din na transmission. Ayan mga kamatik. Ito po yung valve body nito. At ito rin po yung valve body nito. Ayan kung mapapansin nyo mga kamatik. Ito normal yung kulay niya. Ayan. Di pa po natin nalilinisin niya mga kamatik. Ayan madumi pa po yan. Ito naman po yung isang valve body. So kung mapapansin mga kamatik, magkaiba po siya ng kulay. Although same lang sila ng model. Excuse me po. Ito po yung valve body at magkaiba ng kulay. Bakit nangyayari ito? Nakapagtaka mga kamatik, ganitong itsura ng valve body ng Mitsubishi Montero. Ayan, para siya nagpuputik. Mapapansin niyo, ibang-iba ang kulay niya mga kamatik. Ayan. So bakit nagkakaroon ng ganitong problema ang transmission, kahit na anong klaseng transmission niya mga kamatik, nangyayari po ito. Compare po natin dito. Ito po. Bakit po nangyayari ito mga kamatik? Papaliwanag ko lang po sa inyo. Kaya po nangyayari yung ganito, napapabayaan po ito ng palit ng ATF at the same time may problema po ang transcaller nito. Yan mga kamatik, may problema po ang transcaller nito. Nagkakaroon po siya ng overheating sa loob ng transmission. Kaya kung mapapansin ninyo, ayan nagkukulay itim po siya. Umiinit po yung kanyang ATF. Kaya mga kamatik, nagkukulay itim yung component sa loob ng transmission. Ayan yung valve body, nagkulay itim. At yung housing, nagkulay itim. At yung component niya, ayan, nagkulay itim mga kamatik. Sa housing, kung mapapansin ninyo, yan yung bakat ng ATF habang umiikot po yung component. Ito po yung tilamsik na yung ATF, nagkulay itim din po siya mga kamatik. Ayan, ito po yung another component. Ayan, nangingitim siya mga kamatik na para nagiging kulay putik siya. So iiwasan po natin ng ganito mga kamatik. Ang gawin po natin, siguraduhin natin na okay yung transcaller, malinisan natin para po maiwasan natin ang ganitong sitwasyon. Ito mga kamatik. Napaka-importante pag nagbukas po kayo ng transmission at nag-rebuild kayo ng transmission at nakita ninyo na ganito ang itsura ng transmission component, huwag ninyong iiwanan yung transcaller na hindi po ninyo nalinisan o di kaya palitan. Yan mga kamatik, yun po ang nagiging dahilan. Bakit po nagiging ganito ang itsura ng component ng transmission.
So yun lang mga kamatik, ang gusto ko pong i-share sa inyo, karagdagang kaalaman about sa automatic transmission. Gawin po natin ang tama nang sa ganon maiwasan po natin ang ganitong pangyayari. Kasi kung i-compare natin ito, pag ganito mga kamatik, ayan, normal po ang ganitong kulay. Yan, ganyan po yung kulay na walang sintomas ng problema ng transcooler. Ayan. Compare po natin dito. Ito sigurado mga kamatik, huwag ninyong iiwanan yung transcooler nang sa ganon hindi po uminit ang transmission component. So yun lang mga kamatik, gusto pong i-share sa atin, sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, please don't forget to follow, share, and subscribe sa ating FB page ng Starmatic at sa ating YouTube channel. At sa lahat ng nagko-comment, lahat ng sumusuporta sa Starmatic, guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa tuloy-tuloy ninyong pagko-comment at pagtitiwala sa Starmatic. Maraming pong salamat. God bless po sa ating lahat.